We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Pipila ka lugar sa Davao City, gibaha tungod sa ulan. Lalaki sa Cagayan de Oro City, angol human gipusil. Grabe na ako ngago. Kwarta nga tinigom sa usa ka babay, nahanaw human gianay. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Pipila ka lugar sa Barangay Matina Playa ug Talomo proper sa Davao City ang nakasinati og pagbaha. Resulta sa pagbunok sa ulan kagabi. Ang detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, human ang pinakabulan nga walay kusog nga pag-ulan sa Davao City kagabi na sinati na gayud kini. Apan pipila ka mga lugar sa Barangay Matina Playa ug Talomo proper ang gibaha tungod sa pagbunok sa ulan. Sa kuha sa monitoring CCTV sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office sa Matina Playa, Davao City, makita ang pagbaha sa kadalanan alas 10:48 Martes sa gabi, diyang mibunok ang ulan. Sumala sa barangay, gikan matud pa ang tubig sa taas nga bahin, padulong sa dagat. Apan sa kadako sa tubig, hinay-hinay matud pa ang pagdagayday sa tubig, paubos. Hinungdan niya, dunay na sinating pagbaha. Hinoon, gilayon rasab nga mihubas ang baha, diyang mihunong sab ang ulan. Wala say natalang danyo sa maong street flooding. Sa Barangay Talomo proper, banda alas 4 sa kadlawon matud pa, nagsugod ang pagsaka sa tubig, resulta sa paglapaw sa Talomo River. Sa usa ka subdivision, anaasahang tudhapit tuhod ang baha, ilabi na kadtong duol sa sapa. Hayag na diyang namatgunan ang pagsaka sa tubig, sanglit pila ka oras pa mibaba sa lugar ang bulto sa tubig gikan sa bukid. Pag undang sa ulan, ibaba na po siya dayon. So sa kusugang ulan, ang tubig po daga saka po siya. Ang uban sir, sa sulod sa balay. Then ang grabe jud sa mga ato ang mga kalsada is taga-tuod sir. Hinoon, walay natalang ipabakwit ng mga residente, sanglit mihubas rasab dayon ang baha. Sa datos sa Davao CDRMO, alas 5 sa buntag, diyahang miubos na ang level sa tubig sa Talomo River nga sakop sa Barangay Tugbok proper. Sumala pa, easterlies ang hinungdan sa mga pag-ulan sa syudad kagabi. Sara diri sa Purok 61 sa NHA Bangkal kung asa lakip kini sa mga gibaha sa karon uga na kayo ang dalan tungod sa tibok adlaw nga init ang panahon. Sumala sa datos sa Pag-asa nasa 38 degrees Celsius ang heat index sa Davao City. Apan dili gihapon no nga kumpiyansaan kay lagi posible gihapon kaayo ang mga pag-ulan karong gabi nga dala sa easterlies. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Nahimo ng low pressure area ang cloud cluster nga gibantayan sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ulahing nasiplatan sa silangan sa Southeastern Mindanao among LPA. Sumala sa Pag-asa, posible kining mosulod sa PAR unyang gabi o ugma. Posibleng moduol kini sa Bicol Region ug Eastern Visayas. Wala sab giwala ang tsansa niini nga mahimong mukusog o mahimong bagyo. Apan pwede raw sab kini mausab sa mga mosunod nga adlaw. Hinoon layo pa kini sa nasod ug easterlies gapon ang nakaapekto sa dagang lugar sa nasod. Busa magpadayon ng init nga panahon sa buntag ug pag-ulan sa hapon o gabi. Base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm, Soxargen ug Davao Region. Dunay heavy to intense rains nga posibleng magpabaha o magresulta sa landslide. Busa mag-amping kanunay mga kapuso.
Usa ka lalaki nga team leader sa usa ka dakong tindahan sa Itlog ang ulhuman nga gipusil sa mismong gitrabahuan. Gingong selos ang motibo sa maong pagpamusil. Ani ang report. Samdan og daling gidala sa ospital ang usa ka 40 anyos nga lalaki nga trabahante sa usa ka tindahan og itlog sa Agora Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Human kini gipusil sa lalaki nga armado. Sa kakalit sa hitabo, nangalisang ang mga tawo sa palibot. Sigon sa testimonya sa saksi sa insidente, igo lamang nagtrabaho dinhi sa may itlogan ang biktima diyang kalit siyang gipusil sa sospek. Swerte na lang sanglit sa tiil nga bahin lamang na igo ang biktima og sa iyang pagsibat padulong ngadto sa police station. Pipila ka mga itlog sab dinhi sa lugar ang nangabuak. Matod sa saksi nga si alias Bobong, nakita pa kuno niini ang sospek og kapikas nga naglalis. Una gipusil sa sospek ang biktima. Pagkauman, talikod siya, pagbunot niya sa iyang armas, iya rin gipusil si Michael. Pagkuhan, lakaw dagat si Michael paingon police station. Ako nangita ko, kung sa'yo akong makita, wala man yun. Sunod na ako si Michael, nagmotor ko. Human ang hitabo, gilayon sab nga misibat ang sospek sa dili pa matino nga direksyon. Wala una mihatag og pahayag ang Agora Police Station. May kalabutan sa hitabo tungod nagpadayon pa ang ilang hot pursuit operation nga ginahimo batok sospek. Apan ilang gikumpirma nga usa ka basiyo sa bala ang ilang na-recover nga ipailawom na ngadto sa ballistic examination. Sa inisyal nga impormasyon sa otoridad, posibleng selos ang motibo sa krimen. Panawagan sa otoridad sa nakahibalo sa gikahimutangan sa sospek nga makik-alayon sa pinakaduol nga police station. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Mas ipakusgan sa DOH Region 11 ang pagbatok sa tuberculosis. Taliwala sa nagkadaghang kaso sa maong sakit sa Davao Region. Ang report ni John D. Esteban. Nagkadaghan ang kaso sa tuberculosis sa Davao Region. Base sa tala sa Department of Health Region 11, kapin 4,000 ka mga TB cases ang natala sa Davao Region. Sagad sa mga kaso, nag-edad sa 15 ngadto sa 35 anyos. Anaa sa kapin, 40% ang pagsaka intandi sa susamang period sa nakalabang tuig. Ang TB, usa ka respiratory disease, makatakod ug makamatay apan matambalan. Maong kinahanglan ang early diagnosis. Libre ang diagnostic test alang sa maong sakit, sama sa chest x-ray, hasta ang konsultasyon ug ang pagpatambal. Apan ang problema, tungod sa stigma, ang ubang pasyente mahadlok o maulaw sa pagpatambal o pagpangita og medical nga atensyon. Hinungdan nga pakyasab nga makumpleto ang medication, rason nga padayon ang pagtakod. Don't be afraid if you have those symptoms of TB. The Department of Health and other support group will be there to help you. And always remember, if you have TB, it's not yet the end of the world. Hinuon maski pakusgan sa DOH 11 ang case finding o ang pagpangita sa mga dunay TB aron maauhag sila nga matambalan. Sumala sa TB survivor nga si Maria Loisa Teng nga presidente usab sa TB People Philippines, usa sa mga support group sa pagbatok sa maong sakit. Mas pakusgan pa dapat ang education campaign mahitungod sa TB o kinahanglang ipaduol sa mga residente ang laboratory centers. Please put the laboratories near the residents because before we only have it in one area. Like in other regions, 6 hours away that the patient would have to travel just to get that laboratories monthly. We're now putting the medication in your health center naman na. But the laboratories, were we able to really put up the laboratories near the cities already? Not yet, not all. Yun na yung Department of Health na mag-put up ng tinatawag nating Super Health Center. So dito sa Super Health Center na ito, meron na tayong mga laboratory diagnostic test na ilalagay nila dyan, no? To include yung chest x-ray, no? We have the blood chemistry and ultrasound, etc. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Libuan katrabaho ang gihanyag atol sa job fair sa Samal Island karong adlaw. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, pipila ka mga Samaleños ang nakapahimulos sa gipahigayon nga labing una nga school-based job fair sa Samal Island kaganihang buntag.
Sa iyo nga miadto sa buhatan sa usa ka tulunghaan sa Peña Plata, Samal Island ang mga job seeker. Kini aron pahimuslan ang gihanyag nga labing una nga school-based job fair sa Samal Island. Sumala sa peso igakos 1,100 ka mga trabaho ang pwede applyan sa mga Samalenyo gikan sa 11 ka mga employers sa isla. Gani, dili masukod ang kalipay sa usa ka job seeker. Dihang lakip kini sa na-hired on the spot sa una nga employer nga iyang giadtuan. Usa sa mga employer sa maong job fair mao ang kontraktor sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project. Sumala pa sa peso, dako matud pa ang nahatag nga trabaho sa pagtukod sa maong tulay sa mga Samalenyo. Gani tumong nila nga mas mapadaghan pa ang job opportunities nga mahatag sa mga Samalenyo pinaagi sa ilahang job fair. Sara, sa karon moabot na sa tulo ang ihap sa mga job seeker nga na-hired on the spot sa gipahigayon nga school-based job fair sa Samal Island. Gani alang sa mga Samalenyos nato nga wala nakapas sa job fair, mamahimo lang ang moadto sa buhatan sa peso igakos aron ma-check ang mga bakante nga trabaho nga pwede pa applyan. Sara. Okay, daghang salamat Kent Abrigana. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gikaguol sa usa ka inahan sa Davao Oriental dihang ang iyang gihaguan og tigom nga kwarta nga may balor na matud pa sa 35,000 pesos nahanaw tungod lang sa anay. Ani report ni Kent Abrigana. Sayang kayo akong kwarta. Igo na lang sa paghilak ang inahan nga si Cheryl, taga-Governor Generoso, Davao Oriental. Dihang iyang namatigdan nga ang iyang 35,000 pesos nga tigom nga kwarta, gianay na. Saysay niya, imbis nga i-deposit sa bangko, nagmugna na lang daw siya og alkansya nga karton kung asa niya gibutang ang kwarta. So nagtigom jud ko sir kanang last year nagyud to nya katong January ako na to siyang giihap nga ana siya nga kantidad. So dili pa man ako need ang kwarta. Gibalik nako sa karton sa alkansya nako. So gitabunan nako og mga sakong mga sinina ato na time. Domingo sa hapon, dihang giablihan niya ang iyang alkansya. Nakurat na lang siya sa iyang nakita. Pag abri nako sa cabinet, abi nako bitin akong nahikapan kay humok man. Oh nya. Nya sige na pagbalik na po nako hikap. And man jud ang kuan akong nahikapan, so ako din giabrihan og dako akong kabinet sa akong sininaan nya gipanghabwa nako akong mga sinina puro pa mga naa dito tanan ang mga anay ba nagtapok nga murag nagbalay dito sila dito kay puta man ang ako ang sinina. Pampalit daw kuno og laptop ug cellphone para sa iyang anak si Kenny, usa ka college student, ug si Maria nga migraduar sa senior high school adlong Miyerkules. Hinuon, nasabtan ra kini sa iyang mga anak. Wala mo tayo expect ato, so ano na lang, ang puro ko sa Ginoo ni. Gamot lang ka sa to para makabawi na ito. Daw tama ka ng routine. Sunod ay napay mo abot nga blessings sa tuang nakupan. Sumala sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mamahimo pa nga mapulihan ang mga nadaot nga kwarta kung anaa pa sa 60% ang nabiling portion sa moong kwarta nga wala na unsa. Dapat usab nga ang portion sa duha ka facsimile signatures makita pa. Ang window security thread dapat usab nga makita gawas lang kung nadaot tungod sa kalayo, insekto o guban pa nga wala tinuyuan nga pagkadaot. Gidawag usab sa Bangko Sentral nga imbes nga itago sa alkansya ang mga dagkong kwarta, i-deposit kini sa bangko. Kauban si Mel Cominares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Dulaan 20 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ug diapers naharang sa kasundaluhan sa Linamon, Lanao del Norte. Wabod sa kapin 400 ka mga rim sa klase-klaseng sigarilyo ug kapin 200 ka mga packs sa diapers kinsa gituang mga smuggled ang naharang sa checkpoint sa 4th Mechanized Brigade sa barangay Magoong, Linamon, Lanao del Norte. Gisakay sa usa ka container truck ang mga kontrabando nga gikan pa kuno sa Pagadian City ug paingon unta sa Cagayan de Oro City. Gibara-bara ang mukabat sa 18 million pesos ang mga kontrabando nga kasamtangan nakakustodiya sa Bureau of Customs Iligan City. Samtang ginatun-an pa kuno
ang kasong ipasaka batok sa driver ug pahinante sa truck. Hapit 8 ka oras nga nawad-an og supply sa kuryente ug tubig ang mga lugar sa Barangay Talomo proper sa Davao City tungod sa nadanyos nga poste sa kuryente. Gilayong gipahigayon ang repairs, gilayong nagpahigayon og repair ang mga personal sa Davao Light and Power Company sa poste nila nga nadanyo sa Ulas, Davao City kaganinang kadlawon. Sumala pa nga naigo sa miaging prime mover truck ang utility line sa usa ka telco nga nakakabit sa poste sa kuryente. Giling nagpatuman ang DLPC og power interruption diin apektado ang usa ka subdivision sa Bangkal paingon sa Talomo proper. May resulta sab kini sa pagkawala sa supply sa tubig sanglit apektado sa power interruption ang kasikbit nga Talomo pumping station sa Davao City Water District. Hinuon bandang alas 11:30 sa buntag na energize na ang mga apektadong lugar. Nabalik na sab ang supply sa tubig sa ubang lugar sa barangay. Buti balik sa Zamboanga City LGU ang operasyon sa Task Force Alambre aron hipuson ang mga naglambod nga mga kable sa kuryente, lakip telco and cable wires sa syudad. Nakatakdang sugdan sa Zamboanga City LGU ang pagpanghipos sa mga naglambod nga mga kable sa Zamboanga City pinagi sa gibugdang Task Force Alambre sunod bulan. Sugdan namong operasyon sa Barangay Tugbungan kung asa ubay-ubay ka mga kable nga wala ginagamit ang naglambod. Sumala sa Zamboanga City LGU, dakong tabang kini sanglit gikonsiderang eyesore o samok sa pananaw among mga kable. Posible sab kining mahimong hinungdan sa aksidente sa mga motorista o pedestrian. 2022 pa, namugda ang Task Force Alambre kung asa gisugdan nila og hipos sa mga naglambod nga kable sa sentrong bahin sa syudad. Gilaro sab sa Council Committee on Energy ang pag-institutionalize sa mong task force pinaagi sa usa ka ordinansa aron makahatag kini og silot o penalties sa mga malapason. Usa ka bagong festival sa Davao City ang ilusad sunod bulan. Kung unsa kini atong sayron sa report ni John D. Esteban. Highly urbanized ang syudad sa Davao. Tataw ang kalambuan sa dakbayan sa mga infrastruktura. Pero luyo niini, dunay mga nakatago nga nindot nga talan-awon, mga tourist destination ug adventure activities. Kini ang highlight sa bagong festival sa syudad nga Duaw Davao. Tumong sa Duaw Davao ang mapromotar ang mga tourist destination sa Davao City. Kini ang ikaupat nga festival nga sa ulugon kada Hunyo sugod karon tuiga. Gawas sa mga daan ng festivals nga mao ang Araw ng Davao, Kadayawan ug Pasko Fiesta. About tourism, we will be creating more tourism activities. We will be doing more and discovering more tourism sites that we can offer. On top of what is existing in the city, and that's really also the vision of our mayor to also to come up with new initiatives and new tourism products. Gani, doon na sila yung mga nakitang mga bagong tourism sites sa syudad, labi na sa Marilog ug Pakibato District. Apan siguruhon pa daw nila nga andam na kini una ablihan sa publiko, sanglit kinahanglang mahanay pa ang guidelines. Gawas ni ini buot usab i-highlight sa mga festival ang fiesta sa San Pedro. Sa San Pedro, why? Because San Pedro being the oldest church, naapod si San Pedro Cathedral. Then ang fiesta ni San Pedro Cathedral will always be June 29. We will make sure that it would also be highlighted, being one icon, San Pedro Cathedral being the icon of the city. Ginalantaw nila nga sa pagdugang og festival, mas musaka ang tourist arrival sa syudad ug maengganyo ang mga turista nga muduaw sa Davao City. Tara, Duaw Davao! Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sa mga mahiligon sa dolls diha, siguradong mapawaw ka kapuso ning usa ka pink house sa Zamboanga City nga napuno sa doll collection. Ato kining silipon sa report ni Krisa Dapitan. Sugod sa gate, hangtod sa balkon, sofa, og kusina niining usa ka balay sa Barangay Tumaga sa Zamboanga City, aba, color pink. Og dili lang ang disenyo sa balay ang makahingangha. Dunasay gatusan ka doll collection ang tag-iya. Meet Remy Dagalea Nana,
49 anyos, usa ka doll collector nga tubong Zamboanga City nga nagpuyo na karon sa Manila kauban ang iyang bana og 2 ka anak. Sumala kang Remy, sukad bata pa siya, mahiligo na gyud siya sa dolls. Na-amaze ako sa mga faces ng Barbie dolls, 'di ba? Gaganda, ang cute, mga ganon. Parang gustong-gusto kong tingnan yung mga ganyan. 2015 dihang nagsugod siya sa pag-collect sa maong doll. Og karon, ana-ana kini sa 300 hangtod 400 ang ihap nga sagad mga pinalit niya sa Pilipinas. Tungod sa nagkadaghan nga koleksyon, nakadesisyon na matud pa siya nga magtukod og pink doll house niadtong 2019 og nahuman kini sulod sa usa ka tuig. Sa karon, nagpadayon ang pagkolekta ni Remy og mga dolls. Gani, buot niya nga mapuno gayud og dolls ang iyang balay. Sobrang happy ako at nakikita ko lagi pagka tinititigan ko lang din sila, 'di ba? Yung iba kasi parang natatakot sila kasi maraming maraming dolls. Parang stress reliever ko rin siya. Pag nandito ka parang nakaka-relax. Kasi pinapaliguan ko yung Barbie, binibisan, sinusuklayan, gano'n. Parang ang sarap lang ng feeling na gano'n. Parang feeling young ka lagi. Gilaraw karon ni Remy nga ablihan ang iyang panimalay alang sa publiko. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Sa Davao City, dili lang karneng baka ang ginasagol sa sikat nga sabaw nga bulalo. Dunay usa ka nagabaligya diini nga ang ginasagol karne sa kabaw. Tilawan ta kini sa report ni Kent Abrigana. Mga kapuso, karong adlaw doon na kita'y itry nga pagkaon nga pinasahi ug matilawan lang dinhi sa Davao City. Tara! Dinhi sa General Luna Street sa Poblacion District sa Davao City, nahimuta nga usa sa mga ginabalik-balikan nga klase sa bulalo. Apan inay karning baka, karne sa kabaw ang ginasagol. Sa kaning amo karabaw lang yun. Karabaw beef yun na siya. Oo. Karabaw. Oo. Kaya kung magtimpla kag lain nga meat para ng baka, lahi man ang lasa. Mas lamig yun ang karabaw. Saysay ni Ate Genara, nagsugod siya sa pagpamaligya ni ining bulalo isip street food. Kapinduha ka dekada na ang milabay. Apan tungod sa pagpaningkamot, nakapatindog na siya og tindahan. Unsa sabang sikreto sa ilang pinasahi nga bulalo? Unsa ba atong mga ginahalo diri ma'am without spilling the secret? Lagi ng lemongrass, syempre no, lemongrass. Okay. Luya, onion leaves. Onion leaves. Para mag-yellow-yellowish siya, na siya ay aswetes. Ah, okay. Aswetes, oh. Sumo nang naghatag sa iya og kulay ma'am. Kulay, no? ang aswetes. Gani ginadayo pa kini sa ubang residente. Gawa sa Davao City. The best kayo kung may hangover ka. Ikat naman ni Bukuan. Kumaagi ni diri. Kumapit yun ni diri. Lamig man. Mga kapuso, ana-ana dyan kita sa exciting part. Mga kapuso, kung malasahan dyan nimo ang citrus sa kalamansi, nga naga-blend mismo sa sabaw. Very tender siya. Kaya of course, pila ganyan siya ka-oras giano ma'am, gipakuluan. 3 hours. Pero always remember mga kapuso ha, hinay-hinay lang sa pagtsibog. Kisama sa ingon sa uban, ang tanang sobra, bawal. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana. Para sa One Mindanao. Kapin 220 million pesos nga real property tax collection share gitunol sa Fividec Industrial Authority sa Misamis Oriental LGU ug 2 ka mga munisipyo nga nakasulod sa ilang Industry Economic Zone. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Mismong si Philippine Veterans Investments Development Corporation Confibidec Administrator Attorney Joseph Donato Bernido ang nanguna sa pagtunol sa mga tseke nga nagkantidad og kapin 220 million pesos isip share sa tulo ka mga local government unit sa real property tax collection sa unang tulo ka bulan sa 2024. Unang gitunol ang kapin 104 million pesos nga kantidad sa real property tax share sa Misamis Oriental LGU, Villanueva LGU nga adunay kapin 76 million pesos, samtang nakadawat sab og 49 million pesos ang munisipyo sa Taguluan. Di nahimutang ang 80% sa propiedad sa Fividec.
Over and above this monetary equivalent, siyempre ang pinaka dakong contribution ang multiplier effect na atong ginatawag, no, in terms of job generation, in terms of spurring the economy, spurring trade, and at the same time bringing in interest in the LGUs, no, and the development of the community. Dako kayo nga tabang sa ato kani nga amount kay it will translate into projects and programs na makatabang gyud og sa ato sa katawan sa Misamis Oriental. Nanawagan sab karon ang PBDEC sa mga residente nga anaan ni Muyo sulod sa 3,000 hectares industrial economic zone sa munisipyo sa Taguluan ug Villanueva nga pahimuslan ang socialized housing nga ilang gitanyag. As much as possible, we'd like a seamless and smooth coordination and collaboration with the LGUs para madayon kini nga manulod ni sa mga industries kay makatabang mangyapon ni sa tulo ka LGUs. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Patay usa ka payong-payong driver samtang duha ang samdan lakip usa ka 8 ka bulang baby sa disgrasya sa Santa Cruz, Davao del Sur. Nalabay sa mga nakadisplay nga baligyang watermelon kilid sa dalan ang payong-payong driver nga si Ivan J. Nuevo, 18 anyos, dihang nabanggaan sa usa ka SUV sa Sitio Rizal, Barangay Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, alas 4 Martes sa hapon. Patay diha dayon ang biktima samtang dili na mahitsura ang gimaneho niyang payong-payong perti sab gubaa sa SUV. Sa investigasyon sa Santa Cruz Police, gisubay sa parehong direksyon sa duha ka sakyanan ang dalan padulong sa Astorga proper. Di nauna ang payong-payong nga gisundan sa SUV. Kusog matod pa ang dagan sa SUV ug nadaro niini ang payong-payong. Sa kakusog sa impact, nalabay ang payong-payong driver nga maoy hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Samdan sabang SUV driver ug ang iyang pasaherong 8-month-old nga baby kinsa pulos gipangdala sa ospital. Sulod na sa pipila ka adlaw na sinati ang grabing kainit sa panahon sa Butuan City. Gani niadtong Lunes na sinati ang labing taas nga 47 degrees Celsius nga heat index sa syudad. Ang ubang mga residente nagahimo og paagi aron maminusan ang gibating kainit sa panahon. Ani report. Naabdan sa GMA Regional TV 1 Mindanao kining pamilyang Andoy nga nagpahulay dinhi sa lando nga bahin sa Bangkasi Airport sa Butuan City tungod sa kainit sa panahon. Gani ihay sila og himo og paagi aron maminusan ang gibating kainit. Minom lagi maraming tubig. Adlaw Miyerkules, nasinati ang 46 degrees Celsius nga heat index o mabating kainit sa lawas sa tao sa Butuan City. Ikaduha kini sa labing taas nga natala sa Pag-asa niadtong Lunes kung asa nabati ang 47 degrees Celsius nga heat index. Ito pong heat index, ito po yung apparent temperature. Ito po yung mainit o init na ating ma-feel. Dahil po yan sa mataas na temperature at saka mataas na humidity. Gani si Nora Castañas, nagpasalamat kay duna pay mga punuan sa kahoy sa lugar aron maminusan ang mabati nila nga kainit sa lawas. Oo. Okay lang, ay agwanta kay naman puno, kung walay puno. Sana din po by weekends maambunan tayo ng ulan ng low pressure area. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Local Water Utilities Administration o LUA nakatakdang mo take over sa Cagayan de Oro City Water District o COWD atol sa nagpadayong water issue sa Dakbayan. Apan Board of Directors sa COWD ang supak niini. Ano ang report? Adlawng Biyernes, May 17 ning tuiga, nagpagawas og statement ang Local Water Utilities Administration o LUA alang sa nakatakda ning pag-take over sa Cagayan de Oro City Water District o COWD. Upat ka mga punto ang gihatagan o gibug-aton sa LUA sa maong takeover. Gipasabot sa LUA nga tumong sa ilang unyang pagdumala sa COWD. Lakip na ang pagpatuman og viable non-revenue water program, pag-operate sa pasilidad, sistema o propiedad sa COWD sa epesyenteng paagi, pag-address sa mga giingong irregularidad sa accounts sa COWD o obligasyon sa LUA, suppliers o mga consumers, o ang pag-implementar sa uban pang measures aron masulbad ang ubang kalapasan niini. Sa mong takeover, hulipan sab sa LUA ang kasamtangan General Manager o Board of Directors sa COWD. Among resolusyon, migawas usa ka adlaw human ang mando ni PBBM sa pagbisita niini sa Cagayan de Oro City. Apan sa mong plano,
Supak niini ang mga board of directors sa COWD. Base dito sa nakalatag o nakalatid ng mga rason nganong ilang i-take over, wala man katutanan sa balaod nga gi-allow ang pag-take over under PD 198. Sigon ni Kanyo, walay basihan ang luwa nga mo take over sa COWD. Labi pa nga wala sila'y utang sa ilang loan. Gani, advance pa kuno ang ilang pagbayad sa luwa. Pag-question ini before the courts, no? Naaman tayo daghang legal nga mga pwedeng mabasihan kung unsa ang gamiton nga pamaagi. Kaya kita nagatuo nga kini walay basihan nga pagka-take over. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gipangandaman na sab sa Zamboanga City LGU ang umaabot nga ROTC Games. Kinihuman ang malampusong pagpahigayon sa 2024 Zamboanga Peninsula Regional Athletic Association qualifying meet. Gina-inspeksyon na sa mga personal sa Philippine Sports Commission, Commission on Higher Education ug Department of National Defense, kauban ng City Sports Division ang mga playing venues, lakip mga billeting center sa Zamboanga City. Kiniaron masiguro nga andam mga pasilidad alang sa mong Mindanao-wide sports event nga magsugod sa June 23 hangtod 29 ning tuiga. Sumala sa City Sports Division, kinina ang ikaduhang pagpahigayon sa Philippine Reserve Officers Training Corps o ROTC Games sa syudad. Human kini gisugda di atong 2023. Tumong sa aktibidad ang i-develop ang sports program, pag-promote sa physical education, self-discipline ug teamwork. Mamahimo sab kini nga paagi aron i-train ang young athletes alang sa international competitions. Sa karon ginasuta pa kung pila ka mga atleta ang mosalmot sa mong aktibidad, nakipsab ang pondo nga igahin alang sa maong programa. Kanto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Parahin lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasod.